The wedding at Cana is loaded with deep meaning and wild symbolism. This is the first miracle Jesus ever performed. He turned water into wine at a wedding feast. John 2. But don't just see it as a party trick. Every detail is dripping with significance. First, the timing. It happened on the third day. In the Bible, the number 3 is huge. It stands for resurrection, new beginnings, and divinity. Just like Jesus rose on the third day, this miracle is a sneak peek at the new life and transformation he brings to everyone who believes in him. It is a sign that Jesus is about to flip the script on the old ways and bring in something brand new. Now, check out the 6 water pots. 6 is the number of man, imperfection, the fall, all our mess. Jesus takes those 6 pots filled with plain water, representing our human condition, and turns it into wine, which is a symbol of his blood. That's the gospel right there. He takes our brokenness and fills us with his life, his joy, his perfection. The wine isn't just any wine. It's the best wine saved for last, showing that what Jesus brings is far better than anything that came before. So the wedding at Cana isn't just about a miracle at a wedding. It's about Jesus revealing his glory, showing he's the one who brings true transformation and pointing to the cross where his blood would be poured out for us. It's a call to throw away our own thoughts and trust in what he can do, not what we can do. That's why it's the first miracle. It sets the stage for everything Jesus is about to do. Ang kasal sa Cana ay puno ng malalim na kahulugan at kakaibang simbolismo. Ito ang unang himalang ginawa ni Jesus. Ginawa niyang alak ang tubig sa isang handaan ng kasal. Pero wag mo lang itong tingnan bilang isang party trick. Bawat detalye ay puno ng kahalagahan. Ng numerong 3, sumisimbolo ito sa muling pagkabuhay, bagong simula at pagiging banal. Kung paanong nabuhay si Jesus sa ikatlong araw. Ang himalang ito ay isang sulyap sa bagong buhay at pagbabagong anyo na dala niya sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Ito ay isang tanda na malapit ng baguhin ni Jesus ang mga lumang paraan at magdala ng isang bagay na ganap na bago. Ngayon tingnan mo ang 6 na palayok ng tubig, 6 ang bilang ng tao, ang pagiging hindi perpekto, ang pagbagsak, lahat ng ating kalituhan. Kinuha ni Jesus ang 6 na mga napuno ng ordinaryong tubig at ginawang alak na sumisimbolo sa Kanyang dugo. Yan ang ebanghelyo mismo. Kinuha niya ang ating pagkasira at pinuno tayo ng Kanyang buhay, Kanyang kagalakan, Kanyang pagiging perpekto. Ang alak ay hindi basta-bastang alak lang. Ito ang pinakamagandang alak na itinabi para sa huli, na nagpapakita na ang dala ni Jesus ay higit na mabuti kaysa sa anumang nauna. Kaya ang kasal sa Cana ay hindi lang tungkol sa isang himala, sa isang kasal. Ito ay tungkol sa paghahayag ni Jesus na Kanyang kaluwalhatian. Pagpapakita na siya ang nagdadala ng tunay na pagbabago at pagturo sa krus kung saan ibubuhos ang Kanyang dugo para sa atin. Ito ay isang panawagan na itapon ang sarili nating mga kaisipan at magtiwala sa kaya niyang gawin, hindi sa kaya nating gawin. Kaya naman ito ang unang himala, dahil ito ang nagtatakda ng yugto para sa lahat ng gagawin ni Jesus. At ang ikatlong
Ito ang pasimula ng mga himala na ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea, at ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang kanyang mga alagad. Juan Dalaga! Talata 1 hanggang 2 at 11 KJ